Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Naku po, matindi ito mga kaibigan. Sa Radyo 30, ang kasalukuyang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas hindi nakayanan, naglaslas ng kanyang liig, hiniwa ang kanyang liig. Mga kaibigan, yan po nasa larawan. Makikita nyo po. Ano po ang masasabi nyo diyan? Diyan ba ay isang kalmot lang? Ano po ang tunay na pangyayari? Bakit nagkaroon ng hiwa? Diyan sa kanyang liig. Itong ating kasalukuyan na Vice Presidente sa Radyo 30. Iyan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna mga kaibigan, shoutout po sa lahat, kumusta po kayo? At katulad nga po ng mainit na usapin, ay makikita nyo po diyan sa larawan. Naka-flash sa ating screen, isang hiwa dito ho sa liig ng ating kasalukuyang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Naku po, napakarami ang nagbibigay ng kanilang komento, public opinion. Ang matunog na usapin ay di umano ito ay nagkaroon ng kanyang ika nga po'y hiniwa. Naglaslas. Yan po ay mga public opinion na nagbibigay ng kanilang komento tungkol dito sa nakita na hiwa sa liig ng kasalukuyang Vice Presidente ng ating Republika ng Pilipinas. Kung magugunita nyo po mga mahal, kung taga-subaybay, on the record ho, ito sa ating vlog. Pwede nyo pong tingnan, nandyan po ang resibo. 4 days lang po ang nakakaraan. Approximately 1 week na ang nakakaraan. Ay nagkaroon po tayo ng vlog, komentaryo, pagtatalakay tungkol dito sa actual interview ng kasalukuyang ang kapatid ho ng ating presidente na si Bongbong Marcos, na si Amy Marcos, senador, na sa kanyang programa in-interview itong si Vice Presidente ng sinasabi nitong si Inday Sara ay manhid na siya. Mga kaibigan, on the record ho, nandiyan sa vlog ko. At wala na siyang pakiramdam at sinaktan siya. Sinasabi niyang gano'n. On the record po yan. Batang binigyan po natin ng punto doon saan siya manhid. Mga kaibigan, saan siya sinaktan. Mga kaibigan, in connection, mabilisan lang. Kaya po natin muling nabanggit yun. Dahil kinokonek po natin dito, mga kaibigan, na baka ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ika nga po'y hiwa diyan sa kanyang liig. Ito po ay hindi kamaritisan. Ito po ay mahalaga. Importante na malaman po, ikaw mga mahal kong taga-subaybay, taong bayan, ikaw at ako, importante pong malaman natin ito. Bilang ika nga po'y namumuhay, taxpayer, mga kaibigan, dahil pwede po nating alamin, allowed po yan, ang tunay na kalusugan. Suriin ang tunay ng kalusugan ng Vice Presidente at Presidente
At nang sa ganun po, kung ito pa ay pwede pa, at hindi, walang hadlang, walang sagabal sa kanyang pagtatrabaho. Sa madalit salita, ang kalusugan ay walang problema. Kaya datapwat sa puntong ito, ay malaki po ang katanungan. Ano ang tunay na dahilan ng kanyang hiwa diyan po sa liig? Ito ba ay kasi sinasabi niya na manhid na siya, nasaktan na siya o sinaktan? Dati ho ay pinatutungkol po natin yon. Baka siya ho ay nasaktan o namanhid dito sa mga banat sa kanya. Nang ilang ika nga po ay nagbibigay. Nakarapatan po natin, taong bayan, bigyan ng komento ang kanyang mga galawan bilang isang vice presidente na ika nga po ay hindi nagkakaroon po na sapat na ika nga po ay pagtatrabaho. Hindi maganda ang kanyang galawan bilang isang vice presidente. Doon ba siya nagiging manhid? Nagiging manhid ba siya? Nagiging manhid o nasaktan ba siya? Dito ho, sa 125 million na confidential fund na pera ng taong bayan. Diyan ba siya nasaktan? Diyan ba siya namanhid? Ba't ito ngayon, ang malaking usapin at mainit na usapin ay baka dito po siya nasaktan. Sa kanyang hiwas sa liig, mga kaibigan, baka dito siya namanhid. Dito sa kanyang hiwa sa liig. Napakarami ho ang nagbibigay ng kanilang komento, public opinion, na baka daw ito, di umano ay naglaslas sa kanyang liig. Dahil sinasabi niya na manhid na siya. Pag sinabing manhid ho, ay malawak po ang ibig sabihin yan. Maaring mayroon kang problema sa iyong internal na ika nga po ay pag-iisip, o nagkakaroon ka ng kaunti na simptomas ng depression dahil sa kaliwat ka ng banat sa iyo, kaya't di umano ay nagkaroon ka ng sariling paghihiwa diyan po sa iyong liig. Wala pong kumpirmasyon yan. Yan po ay nagbabatay tayo sa mga public opinion dito sa sinasabi na ikaw ay naghiwas sa liig dahil nagbabatay rin po ang taong bayan dito sa binitawan mo na manhid ka na o nasaktan ka. So mga kaibigan, alam ko ho, ang nakuha nyo, ang gusto kong ipunto dito dahil maliwanag po dito, hindi po tayo nagmamarunong. Kung magbabase po tayo sa galawan at hiwa nitong ating kasalukuyan na vice presidente na makikita po sa liig, hindi maitago Kahit anong gawing anggulo, hindi ho maitatago yan dahil ito kung ho ay kalmot. Kung ito ay kalmot ng mga mahal nating mamamayan, hindi minsan, hindi maiwasan pag naglalakad ka ng dahil sa pagmamahal sa iyo ay niyayapos ka ng taong bayan o sumusuporta sa iyo, ay malayo ho dahil hindi ito papayagan ng kanyang security ng PSG dahil sandamakmak, sangkatutak, napakarami na security nito PSG na nagbibigay proteksyon na pinasusweldo ng taong bayan. Galing po sa tax natin yan, mga kaibigan. Sangkatutak, napakarami security nito. Alam kong hindi malulusutan. At saka kung nangyari po yun, ay karapatan na noon pa natin nalaman ito. So balit ng birthday niya makikita ko po sa kanyang isang larawan ay mayroon na pong hiwa dito. May tapal na siya. Ibig sabihin, yun yung hiwa. Ang mga kaibigan. So ano po, ito nga ba ay naoperahan? Mayroon din na nagbibigay ng public opinion na baka ito ay naoperahan. Doon din pumapasok yung kanyang pagkamanid. Baka habang inoperahan to ay namanid. So mga kaibigan, yan po lahat na nasabi ko dahil ayaw ko
na kayo ay bigyan ng anumang fake news. Ayaw ko kayong bigyan at ligawin dito sa aking YouTube channel. Ang lahat ho na nasabi ko na ito ay naglaslas ng kanyang liig, na ito ay baka na-operahan, ito ay baka nagkakaroon na ng depression, ay yan po ay walang kumpirmasyon, kaya hinihintay ho ng taong bayan, Vice Presidente Sara Duterte, kung ano man ang nakapaloob at katotohanan dito ho sa kalmot mo sa inlig. Dapat ho, I'm very sorry, hindi po kalmot yan. Isang hiwa na malaking katanungan kung ano po ang sanhi. Kung ano man po ang tunay na nakapaloob diyan na dahilan, pwede po kayo magpaliwanag diyan. Karapatan ng taong bayan na hintayin ang inyong paliwanag dahil nakasalalay po dito ang Republika ng Pilipinas. Kung kaya mo pa na magtrabaho bilang isang Vice Presidente, kung kaya mo pa magtrabaho bilang kinatawan ng kagawaran ng edukasyon, dahil kung hindi mo na kaya, dahil sa laslas ng liig mo, kung ano man ang dahilan yan, ay dapat mong maipalawag. At nang sa ganun, bigyan ka ng karapatan kung ano ang nararapat sa iyo. Kung yaman ay sarili mong gawa, dahil sinasabi mong manhin, hindi ka na pwede magtrabaho nang ika nga po'y sapat na panunungkulan bilang ang isip mo ay matatag. Hindi ho kailangan ng isang Vice Presidente yan. Kung sarili mong kagagawan yan, hindi mo na kaya magtrabaho ng sapat, matibay ang loob sa ating Republika ng Pilipinas. At kung naoperahan ka naman, ipaliwanag mo. Dahil baka hindi mo na rin kaya. Baka ang kalusugan mo ay nakakumpormiso. Diyan sa ika nga po iyong sakit, kung mayroon ka man sakit, ay nakukumpormiso ang ating Republika ng Pilipinas. Dahil ay kung may sakit ka, kahit ang presidente ho, karapatan din na malaman ng taong bayan. Pangalawa, sa pinakamataas na nanunungkulan, bilang Vice Presidente, karapatan din po ng taong bayan na malaman ang tunay na dahilan. Dahil kung may sakit ka at kung hindi mo na kaya ang iyong pag-iisip, sa ika nga po ang nangyayari at mga banad sa iyo, bumibigay ka, ay wala ka na talagang kakayanan magsilbi sa ating Republika ng Pilipinas bilang isang Vice Presidente. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Wala ho tayong sinisiraan na sino man dito. Tayo po ay nagbibigay ng komentaryo, public opinion na naayon po dito sa ating pagtatalakay. Muli po, maraming salamat. Isang like lang po sa video na ito. Isang komento po. Ano po ang masasabi nyo dito, mga kaibigan? In reaction, naniniwala po ba kayo dito na ito ay nakalmot lang? Ano man ang inyong reaction dito, komento. Mag-iwalan po kayo diyan sa comment section. Muli po, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.